October 2008 nang magsampa si Jeneline Mercado ng kasong qualified theft through falsification of documents at several counts of falsification laban sa dati niyang road manager na si Mel Polmano. Noong August 2009, tanging ang kasong qualified theft through falsification of documents lang ang kinakitaan ng probable cause para ma-indict si Mel at ang reklamong falsification ay ibinasura ng korte. Kaya naman naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Jeneline. Matapos ang mahigit isang taon, ibinabana ng korte ang resolusyon na ituloy ang kasong falsification laban kay Mel. Samantala, noong nakaraang Huwebes, October 28, isinugod sa ospital si Jeneline matapos himatayin at manigas ito habang nagdadub para sa kanyang pelikula. Kumusta na nga ba si Jen at ang kasong isinampa niya laban sa dating road manager? Ngayong hapon sa Star Talk TX, Jeneline Mercado, live! Okay, kasama natin on the line si Jeneline Mercado. Jen, magandang hapon. Hi, good afternoon. Okay, Jen, ano nangyari at sinugod ka rin sa ospital last Thursday? No, nag-shopping lang ako for Rosario. And then, last two sequences ko na, bigla na lang akong namigas yung tongue ko. Tapos yung lips ko. Tapos nabubulol na ako. Tapos yung ears ko namamanhid na. Pati yung kamay ko. Lalo na yung left hand ko. Tsaka yung legs ko. Tapos parang may mabigat sa dibdib ko. Parang may nakadagaan. So, ano raw ang findings? Ano sabi ng doktor? Bakit daw? Siguro mga 3 weeks ago or a month ago, inatake na rin ako sa puso eh. Pero, syempre wala namang nakaalam nun. Ayoko na rin sabihin ng time na yon. Pero nangyari na yun sa akin a month ago. Nanonood lang naman ako ng TV. Pero, yun, bigla na lang din ganon. Pero yun naman talagang nag-blackout ako. Talagang parang switch na nag-off. Parang ganon. So, Jen, does this mean meron kang heart problem? Yes. So, how serious is this? Sorry? Seryoso ba itong heart problem na to? Yes. And you're not paying attention to it? Nag-trigger lang naman to eh, mga after ko gumawa ng movie. And then siguro sa sobrang pagod na rin and success, wala na rin tulog, tapos dami ko na rin ginagawa. So, medyo hindi na siguro kinaya ng katawan ko, so dun bumalik. Kasi bata pa lang ako, meron na talaga akong heart problem. Pero ngayon lang siya ulit na-trigger. Parang may nag-trigger para bumalik ulit. Teka muna, sandali. May medication ka ba? Like, we're starting to worry here, ha? Kasi baka mamaya seryoso na yan. Yes, meron na akong maintenance every morning and every night. Okay. Maintenance and forever for my heart. Oh my God. So you should take it easy rin pala, no? Yes. Okay. Oo nga, kaya ngayon kailangan ko laging calm, lagi lang akong masaya, ayoko nang masyadong maraming isip. So, yun, mahirap eh, bigla-bigla na. Kasi wala naman akong iniisip nung time na yun. Bigla na lang siyang umatake. So, oo nga, pero considering the fact kami nag-worry dito, paano pa si Dennis Trillo? Ano ang reaksyon niya nung dinala sa hospital? Hindi niya alam. Yung first time, alam niya. Pero yung second time na nangyari, hindi ko sinabi sa kanya kasi nung dinala nila ako sa hospital medyo, hindi na ako talaga makakilos eh. Talagang hirap na ako. So, tinawagan ko na lang siya nung medyo naka-recover na ako from that. Teka, asa ka ba namin tinatawagan ngayon? Nasaan ka ngayon? Nasa hospital ka pa rin ba? Jen? Ngayon, nandito ako sa pictorial ng trabaho pa rin, Rosario.
Okay. Naku naman, Iha, magpahinga ka naman. Hindi mo kasi ano naman to saglit lang naman, saka magaan lang naman yung trabaho. Naku, pero eto na ngayon, dahil puso pinag-uusapan, eto naman. Kasi maraming kinilig dun sa production number nyo ni Dennis sa Party Pilipinas ng Sunday. Talaga ho? Oo daw. Dahil sobrang daw ang pagkakatitik sa'yo ni Dennis. Naku po. Thank you. Pero gano'n ba talaga kayo ka-sweet off-cam? Off-cam, yun naman namin maging PDA, di ba? Hindi naman magandang tingnan yun. Kumbaga kung alam na namin kung paano kami kilos pag maraming tao, o kapag kami lang dalawa, ganyan. O kasama lang namin yung mga personal, yung mga friends namin, saka yung family namin. Alam naman namin kung paano namin ikokontrol lahat. Hindi, gusto ko malaman kung anong kinikilos nyo pag kayong dalawa na lamang. Ano po? Pag kayong dalawa na lang, paano yung kinikilos nyo? Normal. Ano yung normal? Ano yung normal? Normal. Siyempre, medyo sweet ng konti. Ayun. Diba? Naku, eto hindi masyadong sweet ito dahil anong reaction mo na nag-grant ng korte yung inyong motion for reconsideration tungkol sa falsification isinampan nyo laban kay Mel Pulmano, yung story natin ng araw pa? Well, about that topic, hindi ko pa masasagot kasi hindi ko pa rin nakakausap yung attorney ko. Hindi pa kami nakakapag-set ng meeting. Tinext pa lang ako na kung ano yung balita, pero wala pa rin akong idea sa mga nangyayari. Leave it to the courts na lang para makapagpahinga ka. Anyway, naku, bukod sa movie at saka TV projects, meron ka rin isang magazine. Cover ka pa ng Rogue Magazine. Ito, pakita natin, ha? Okay, invite naman sila na bumili ng Rogue Magazine kung saan nasa cover ka. Nako, please grab a copy of Rogue Magazine. Out na po siya ngayon. November issue po siya. Sana po, supportahan nyo. Bumili kayo. Medyo kakaibang Jenny naman. I swear, kakaiba talaga siya. Anyway, Jen, pagaling ka. Thank you, Tito Boots. Thank you po, Sarto. Ingat. Ingatan ng puso. Mahirap na, yes. Okay, sige. Bye-bye. Thank you. Get well. Bye. Okay, that was Jenny Mercado at Survivor.